So guys, nandito tayo ngayon sa Light Residences. Ito yung kauna-unahang building na tinayo ni SMDC along EDSA. So medyo may kalumaan na itong unit ni client. So they're from US. So ita-transform natin yung kanyang unit. So samahan niyo ako guys. As you can see, dito sa kanyang kitchen, talagang babaguhin natin siya totally. Kasi talagang luma na talaga siya. Lalo na itong cabinet niya. So, yan yung aking foreman, si Brian Perinya. Kasi Mang Jose. So, babaguhin natin tong kitchen area niya, pagagandahin natin siya. Gagawin natin siyang glossy, white glossy cabinet yung overhead. And then, ito kanyang base cabinet. Tapos, ito magta-transform. Then, magpapalit tayo ng quartz na countertop. So, here, dito sa kanyang CR, ayan, pakita mo, Ann. Imagine mo yung itsura ng kanyang CR, up and down. Pa-check mo yan. So, magta-transform yan, guys. After ng renovation, ipapasilip ko sa inyo yung Good afternoon, it's me again, Eloisa Aguinaldo. Panibagong renovation ulit ang natapos natin dito sa Light Residences. So yan, silipin natin guys, samahan niyo ako at isa-isahin natin kung ano naman yung enhancement na ginawa natin dito sa unit na to. So pasok! Pasok! Close mo maigi. Alright, so konting lang information about this unit. So this is 26 square meters, one bedroom with balcony. So, ang purpose ni client, guys, ito ay pang Airbnb nila. So, pinaset up niya yung unit na to para maging rental business nila. They're from US. Thank you so much sa trust. So, guys, kung makikita nyo, napansin nyo yung unang videos ko, medyo luma na talaga tong tong unit na to. So, ito yung first project ni SMDC along EDSA, part ng Mandaluyong. So, umpisahan muna natin dito sa kitchen area. So, alright, dito ka, Ann. Yeah. Okay. So, again, this is 26 square meters, one bedroom with balcony. Okay, itong kitchen area na to, hindi ganito yung deliverables ni SMDC. So, medyo luma na yung kanyang kitchen cabinet. So, binago natin siya, the usual na ginagawa namin. Nag-change kami ng kanyang countertop. This is quartz materials, even the backsplash. Para at least mas maganda yung magiging itsura niya. Nagpalit din tayo ng sink. And of course, yung poset niya. Tapos, nag-upgrade din tayo ng kanyang ceramic induction. So, yun. So, here, kung mapapansin nyo, again, this is glossy laminated white na materials na ginamit natin. This is a marine plywood. Okay? Para this mas matibay siya. So, same thing din yung ginawa natin dito sa kanyang base cabinet. Okay, dito ka, Ann. So, yan guys. Alam nyo naman kung ano talaga yung sukat ni SMDC kasi for sure yung mga viewers ko, nakikita ninyo kung gano'n lang siya kalaki. Ayan. Joke lang. So, ang kagandahan kasi with SMDC guys, maganda yung location niya. In terms of rental business, madalas nakikita ko sa comment maliit yung gawa ni SMDC, but believe me guys, in terms of location, maganda kumbaga na sa strategic locations yung mga properties ni SMDC. So, syempre, pag nag-invest ka, lalo na kung rental business, you have to consider three things. Location, location, location. Yon! Pagandahin lang ng konti guys, para at least, kung gusto mo medyo mas mataas yung rental rate ng unit mo, syempre kailangan natin enhance. Okay, moving forward. Alright, so dito sa kabilang side na to, okay, so again, kung nakita niyo yung unang videos ko, talagang luma talaga siya. So binago natin lahat. So ngayon, yung concept kasi ng unit na to is for, para siyang hotel vibes, the same time, functional yung gusto ng client natin, na pag may mga renter siya or future guests, since Airbnb to, kailangan komportable, may mga space din na pwede mapaglagyan ng mga gamit nila. Alright, so itong sofa bed, dito muna tayo. Napupull tong sofa bed na to. So parang size niya magiging 54 by 75. So bubuklatin lang yan. So ngayon, naglagay ako dito ng parang mirror above the couch para at least itong natin, yung goal natin dito, kaya tayo naglagay ng ganitong mirror is to enhance yung space na meron tayo. So yun. Alright, dito naman sa kabilang side. Okay, so ito guys, 55 inches yung nilagay natin ditong TV and then naglagay tayo dito ng TV backing niya with pailaw to match the design na meron tayo dito sa unit
na ginawa natin dito sa loob ng unit. And of course, long desk, but then again, syempre, naglagay tayo dito ng mga drawers para maging functional pa rin yung area natin. So, more storage, very simple yet elegant yung dating niya. So, 2-seaters lang nilagay natin to guys, kasang-kasya. Pwede siya maging dining area, kainan, study table, or vanity area na magiging future guest natin. So, yun. Okay, dito kaan. Pakita ko lang dito. So, ito guys. So, yung wall natin para hindi naman siya maging plain lang, naglagay ako dito ng molding design natin. The same time, meron tayong accent na fluted panel. And of course, naglagay dito tayo ng art frame at patungan. Aside from that, syempre, meron din tayong storage dito. So, move lang natin ng konti. Ayan. Yung upuan. So, yan. May storage siya. And then, of course, na-slide din tong area na to. So, pwede siyang gawing shoe cabinet. Yan. Alright. So, here, dito kaan. Ay, wait lang guys. So, tong space na to, dito ka, pwedeng, pag may mga guest kasi, no, yung guest na tinatawag namin sa mga Airbnb or staycation, yan yung mga short-term rentals natin ng mga tenants. So, pwede nila lagay dito yung kanilang mga luggage para hindi naman siksikan. So, here, okay, so ang request ni client, gusto niya, may partition tayo dito, and then gusto lang niya, clear lang yung ano natin, yung glass na ginamit natin dito with aluminum na framing na white, para at least malinis pa rin siya, maaliwalas pa rin tignan, and kung titignan ninyo guys, medyo maluwag pa rin siya, layo ka ng kontian para ma-visualize nila. So yon, so silipin naman natin guys, yung nasa loob ng kanyang bedroom area. Okay. So, this is queen size bed. Naka-customize din siya. So, queen size bed to ano natin. Then, naglagay lang din tayo dito guys ng kanyang fluted panel to match doon sa design natin sa living room. And of course, may mga molding design din tayo. The same time, meron din tayong art frame na nilagay dito. So by the way guys, since ito walang balcony, naglagay lang tayo dito ng window type na kanyang aircon, which is may ano na, kumbaga may abang or may provision na si SMDC. So here, punta ka dito, Ann. Okay. Yan. So, etong ano niya, cabinet niya, so this is customized na wardrobe cabinet with full mirror, sliding door. Okay, sliding door siya. Then, meron din tayong accent na kanyang cabinet. May mga pailaw, so more storage yung dito sa ating bedroom area. So, yun. Here naman sa ating CR. Okay, adjust mo na lang yung light. Okay. So, yun. Ito yung ano natin, yung CR, yung bathroom natin. So, naglagay tayo dito ng kanyang medicine cabinet with full mirror, at least more storage para sa ating unit owners or sa guest. And then, eto din, quartz din yung nilagay natin dito na kanya sa part ng lavatory niya. And of course, may mga shelving siya at more storage, kumbaga. Then here, nag-retile tayo ng wall ng kanyang CR. So, again, kung napansin nyo, yung unang video ko, hindi ito yung itsura niya talaga. So, nag-tiles tayo, naglagay din tayo ng towel rack, and of course, itong kanyang bidet. Tapos, binago rin natin yung toilet bowl niya. So, yun. Then, aside from that, guys, here, nagpa-install din ako ng shower glass enclosure niya with gold accent. And then, yung kanyang water heater, tapos nagpalit din tayo ng kanyang shower set. So yun lang. Okay. Alright. So, ulitin ko guys ha. Okay. So yun ang purpose ni client, ulitin ko lang po, this is for rental business, for Airbnb, and hindi po ito personal use. But of course, pag nauwi si client, yung unit owners natin from US, pwede nila itong maggamit instead na mag-book sila sa hotel. So makakatipid sila, at the same time kumikita sila. So yung mga katanungan po pala no, dun sa mga comment section po natin na sobrang liit, ulitin ko po, depende po yon sa purpose ninyo ng pagkuha ng condominium property. So kung kayo po ay end user at kasama ang buong family, syempre kailangan nyo pong i-consider yung size ng unit.
Pero kung kayo po ay nag-iisip po ng rental or rental business, not necessarily po na malaki yung area, you have to consider again the location. So, yun yung pinaka-importante. Alright, thank you guys sa susunod na vlog ko. Bye!